Video na nabanggit ko, 3 meters lang galing sa 2 letter C na to ang travel niya. 3 meters, 3 steps or 3 yard. So, yun ang sentro ng dig site. So, kung i-measure natin mga ka-true guide, maliban din natin to isama, ito lang may tatak na letter C. Kasi kung titignan mo, pareho ang layo niya, triangle. So pareho ang layo niya, triangle. Tapos sa pareho ang hugis niya na may tatak letter C. Ito lang yung may tatak na letter C din, pero silsila nga pino. Ayan o. So dito, mayroon siyang nakadats na pino. Ayan siya mga ka-true guide. So pinopoint niya sa unahan. Tapos ito yung prospect natin, ganito kalaki sa actual area. Ganito kalaki, dapat ito siya doon sa actual. Pero kung i-measure mo in triangle, ang tamang sukat niya na pareho kalayo, nagpoint na para siyang diamond na siya na posisyon. Yung reflect niya dito, yung kaharap niya nito is ayan lang oh, yung malaki. Kaso lang, dapat diyan mismo yung deposito o boxes na sa ilalim ng 3 meters ang layo o lalim. Pero ang nakita natin, maraming butas ang bato, o kung makikita mo, open siya, letter C, tapos may tatak na letter D. Kagaya nito C, tapos kung dyan mo siya titignan, D, marker. So posibilidad na door. So kung titignan mo sa angle na to mga ka-true guide, letter C, tapos ayun lang yung box. So kung tutusin, malaki ito, dapat yung box dito lang siya mismo naka-alignment o naka-straight. Pero may malaking bato, so ibig sabihin nandito talaga yung deposito sa ilalim na to, sa prospect natin. So balang araw, kung hindi na tayo mag-explore sa ibang lugar o area, so ito yung siguro project natin. Ano lang yung may-ari ng lupa at saka nagbabantay, i-negotiate natin. Kasi mababaw lang, 3 meters. Susubukan natin sa 3 meters kung mayroon tayong makita. So, iwan ko lang kung antayin pa ba siguro kung lumaki ang mga damo dito para hindi kami makita kung baka sakali may tatrabahuin. Ayun ang ukit boxes. Formang boxes. Tapos, may mga ginawang pattern. So kung ganito kalaki ang totoong nilagay dyan, dahil kung titignan mo ang area, tinitignan ko dito mga bato, ito lang yung hugis rectangle na standard size talaga ng boxes. Ganon lang din siya kahaba oh, at saka kataas, kakapal niya. Tapos yung may silsil niya, dito tayo punta natin to. Ano yung makikita natin dito sa area na to. Yan, sinisilsil nila mga ka-true guide ang bato. Oh. Titignan natin, makikita natin na yung bato normal na, pero nilagyan nila ng mga silsil. Ayan siya oh, klaro-klaro dito. Doon naka-point talaga, nakatingin niya. Sa iba nito mga ka-true guide, nahirapan sila magbasa pag ganitong pagigitang marka, naka-engrave. Pero kung kaklaro mo talaga mabuti, gamit yung mukha ng tao, hayop, so isa lang talaga ang paraan na mas madali mo siyang i-translate o mabasa. Ganyan lang mukha ng tao, hayop, ay niya,
at saka bibig dito. Same travel lang sa binabanggit natin. Dinadagdagan nila ang isang marker na makikita natin. Di naman lahat ng bato dito is puro marka. Sa ibang mga comment nga sa iba sinasabi nila lahat daw ng bato ginagawa nating marker. Depende sa area, kung limit lang yung mga bato, nilalagyan talaga ng marker sunod-sunod. Para kung masira man ang marker sa isa, mayroon pa siyang kasama. Kagaya nito mga katsugay do, makinis yung bato. Yang shape hugis na yan is normal na. Pero makikita mo, ayan o, silsil. Tsaka dito, parang ginawang decoy ang paraan nila. Ginawang decoy kasi ayan silsili, no, naka-okit letter C, naka ano. Tapos letter C, mayroon pang linya sa baba. So kung ganito ang sitwasyon, posisyon pagkakuha mo, tapos ilatag mo siya sa mesa, itong halimbawa ito nakalagay na siya sa mesa, tatak niya road. Double meaning nito mga katsugay, road. Kasi connected niya dito, pino na. Road or river. Tapos ito yung letter C. Ibig letter C is ito yung camp dito. Kampo sa area, treasure area to. Tapos sa marker na to na linya, so dalawang paraan nito, road or river. So kung makikita natin sa likuran, ayan lang yung